Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Umamin po si Secretary Bautista ng DOTR sa kanyang pagiging inutil ng kanyang kagawaran. Dahil alam niyo po, pinagmalaki pa no? Pinagmalaki pa na ang pinakamalaki daw proyekto ng DOTR ay yung privatization. Paano naging proyekto yung privatization? Talagang pag-uusapan din po natin, ito po, natuklasan po no, dito po sa isang private na bodega. Dito kayo manggigigil. Naalala nyo po yung mga kababayan natin, lalo na po dyan sa Kabikulan. Yung panahon po na binabaha sila. No? Ang dami po nagsabi na naubusan sila, nagkaubusan po ng tinatawag nating food packs. Tapos ngayon po matutuklasan nyo sa sinalakay na isang private na bodega, tinatago po pala itong mga food packs, hindi po pinamimigay. Ito po, nagtataka tayo, no? Bakit nung panahon ni Tatay Digong, sangkatutak po yung mga food packs na yan, DSWD, bakit po halos walang matagpuan ngayon, no? Alam na natin, yun pala. Yung mga imposible namang walang kinalaman yung mga politiko diyan, no? Papayag ba yung mga politiko na itago yan, no? Ng kung sinong pribadong mamamayan. Alam nyo, sabi ayon dito sa report ng napanood natin sa Net20. Mamaya po yung detalye niyan. Okay. Tapos po, eto rin, bagong balita din po to. Balik na po tayo sa yung smuggling ng sigarilyo. Kitang-kita po natin yung epekto po nitong smuggling ng sigarilyo. Kalat na po na tinatangkilik na ng mga tao yung smuggling. Hindi po talaga napipigilan yung smuggling ng gobyernong to. Walang pakialam lahat, no? Yan, may problema po tayo dyan sa smuggling ng sigarilyo. At yung pinagmamalaki po nila, kahapon nagmamalaki po yung PhilHealth na halos dodoblehin, ang daming benepisyo, no? Ito po, pumalag po yung mga private hospitals. Nanawagan po sila na sana naman unahin na bayaran sila ng PhilHealth. Kasi nakakatawa tong no, nangantsaw kagad Nangantsaw kagad yung mga Pro Duterte. Pangako pa lang po yan, yung dodoblehin yung pag hindi po nakipagtulungan yung ospital, wala po yung mga benepisyo na yan na pinapangako ninyo. Yan po ang pag-uusapan natin. Pag meron pa po, pag meron pang oras, marami pa po tayong pag-uusapan dito. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, unahin na po natin to. Kung ano yung nauna. Ano ba nauna dyan? Ito. Ito po, hindi ko alam kung gaano po kakapal ang feslock nito ni Secretary Jaime Bautista ng Department of Transportation. Kasi po sa sinasabi niya na pinakamalaki, wag muna tayo sa pinakamalaki. Dito muna tayo sa mga iba pang proyekto. Tignan po ninyo DOTR po 'yan, no? So mapapansin niyo yung ang DOTR po nung nakaraan, panahon ni Tatay Digong, si Tugade. Sikat na sikat po si Tugade dahil napakarami pong airport, napakaraming seaport, yung MRT na ayos, may LRT7, etc. Daming proyekto, no? Pati yung NAIA na ayos Tignan niyo po itong DOTR ngayon. Ito po yung mga proyekto. New LRT1 station. O di, wala kang bago kasi dati na
Redemptorist Asiana, Mia Road, PTEX. Yan, no? Ninoy Aquino Avenue. Yan, nagkaroon daw ng mga station. At saka yung iba pa. Pero ang pinakamalaki daw na proyekto ng DOTR ay yung privatization ng NAIA. Alam niyo po, ang pagkakaalam ko sa proyekto, may ginawa ka, di ba? Di ba? Ito project namin, tapos yung project na yan, dahil dyan sa project na yan, may kakaiba nangyari na tuwa o na kumbaga napaganda yung serbisyo ng gobyerno dahil sa proyekto bago mo ipagmalaki, no? Okay. Ang ibig ko sabihin, ano yung pinagmalaki mo ron? Ano ba yung ginawa mo sa privatization? Ano po ba yung privatization? Pag sinabi pong privatization, ibinenta mo, kasi kakaiba tong privatization na to eh. Ang sabi niya, privatization na NAIA service. Hindi ko, sa totoo lang, hanggang ngayon nalilito po ako kung privatization lang yan ng serbisyo na NAIA o NAIA mismo. Pero kahit na ano pa pong uri ng privatization yan, wala kang proyekto dyan. Binenta mo nga eh. Di ba? Kumbaga, kung serbisyo yan, parang pinaarkila mo. Ibig sabihin, wala ka nang gustong gawin sa NAIA, binigay mo na kay Ramon Ang. Naningil ka lang ng pera kay Ramon Ang, bayad niya, para siya na magpatakbo ng NAIA. Ano po bakit yun na ang pinakamalaki na proyekto na NAIA? Ay ng NAIA, ng DOTR. Kung yun na po ang pinakamalaking proyekto ng DOTR, wala talagang proyekto. Kung yun na po ang pinakamalaking proyekto, umaamin lang to si Bautista na talagang inutil siya. Kasi ang alam ko pong proyekto, kayo yung, alam niyo yun, kayo yung nagpagawa, kayo yung, dati na pong may NAIA. Dati pong maganda ang serbisyo sa NAIA. Nung pumasok po si BBM, diyan po tayo nakaranas ng brownout. Nung unang brownout, ganito po dialogue ng mga senador eh. Heads must roll, di ba? May mananagot dapat. Pangalawang brownout, wala na. Dehin bokeke na. Pangatlong brownout, nakasanayan na lang. Tapos hanggang sa, nung na-privatize na yung NAIA, gumanda na ba yung serbisyo? Yun yung tanong eh, bago mo ipagmalaki. Dapat sana, dahil privatize namin yung NAIA, napakaganda na ngayon ng serbisyo. Kamakailan lang, nag-iigib ng tubig eh. Kamakailan lang, nag-iigib ng tubig. Ngayon po, sa may Panglao ba yun? Diyan sa Bohol, Panglao, nag-iigib po ng tubig. Paano po yung mga turista? Alam ko, tourist spot yan. Yung Bohol. Yung papunta po, gateway. Hindi ko alam kung Panglao ba o papunta ng Panglao. Yung mga taga Bohol po, pwede po kayong tulungan nyo ko. Yung airport po sa Bohol. Nakita ko po eh. Nag-iigib po ng tubig yung mga trabahador. Kung turista po yan, hindi po sanay tayo, okay lang yan. Tabo, di ba? Tapos, may balde. Paano po yung mga turistang hindi po sanay sa balde? Babaldehin nila yung pambuhos ng uok nila. Tourist destination po yung Bohol. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit umuunti. Imbis na dumadami yung turista natin, umuunti. Okay. Kung ganyan ang utak ng ating DOTR, pinagmalaki. Panglao International Airport. Putya, saan ka nakakita? Hindi ko po imbento to. Pwede mo bang imbentohin niya?
Sa NAIA, di ba, kamakailan lang nag-iigib din sila ng tubig. O yan, no? Nagpatunay, galing kaming Bohol, walang tubig. Lahat po ng airport, hawak mo yan eh. Sec Bautista, nagtataka nga ako sa iyo eh. Alam niyo sa totoo, kung sa ibang bansa yan, isang brownout pa lang, tanggal. Isang brownout pa lang, tanggal na yan. Dito po sa Pilipinas, wala po rito yung walang pamantayan ng kagalingan eh. Basta ikaw, okay ka pa sa Pangulo. Di ba? O yun nga po. Kaya sabi ko nga, kung ang pinakamalaking proyekto mo ay hindi mo naman proyekto, iba po yung ano eh. Wag po kayong magkamali doon sa Skyway kasi sabihin ng mga pilosopo. Eh di ba yung Skyway kay Ramon Ang din yun? Tama po, kay Ramon Ang po yung Skyway. Pero yan po ay pangatlo. Ay pangatlo. Nabasa ko yung pangatlo. Yan pong Skyway na yan ay proyekto po ng gobyerno sa pakikipagtulungan po ng private. Di ba? PPP. Private and Public Initiative. Iba po yung NAIA. Yung NAIA, airport na yan. Airport na yan eh. Di ba? Pre-nivitize nyo. Pagkakaiba po na Skyway, walang Skyway. Pag-entra ni Duterte, nagkaroon ng Skyway, diretso na hanggang north. Meron kayong nayaring proyekto, may proyekto po. Etong NAIA, may NAIA na. Private-public partnership. May NAIA na. Ngayon, pre-nivitize nyo lang yung operation. Hindi naman nadagdagan yung NAIA. NAIA pa rin yan. Wala pa rin naman kayong maipagmamalaki na magandang serbisyo. Dahil traffic pa rin. Pag labas mo na NAIA, ang tagal pa rin ang paghihintay mo dahil na-traffic po yung mga susundo, tsaka yung mga grab driver, etc. etc. Tapos, pinagmalaki na yan daw pinakamalaking proyekto. O, yan po ang patunay na wala talaga halos proyekto tong gobyerno na to. Ano kaya sasabihin naman ano kaya sasabihin naman ng DPWH? Ang pinakamalaki naming proyekto ay flood control program. Kaya talagang talagang ang pinagmamalaki nilang proyekto ay non-project. Alam niyo ba, balak pa niya ni Bautista na i-privatize yung EDSA busway o anong tawag man doon? EDSA bus. Yun yung dinadaanan ng bus. Gustong i-privatize. Sabi ko, sutil talaga tong tao na to, hindi nyo naman pinagawa yan. Bahagi ng EDSA yan. Kami nagpagawa ng EDSA, pera ng taong bayan niya nagpagawa ng EDSA. Bigla niyong ipa-privatize. Putya, talagang maririndi kayo, no? Panay paggawa ng pera eh. Okay, punta po tayo rito sa iba pa. Ito po. Ito naman ang sinasabi nito ng PhilHealth. Kumustahin naman natin yung PhilHealth. Sabi po ng PhilHealth, unabated corruption in the entire ASEAN. Okay, sabi po ng PhilHealth, tataasan daw po nila yung benepisyo. Di ba? Alam nyo, dyan po ako nahihiwagaan dito kay BBM. Bakit hindi ninyo binigyan ng budget sa JAA yung PhilHealth? Ano katwiran nyo? Kasi hindi ginastos yung pera. Sino may kasalanan? PhilHealth member ba? Yung PhilHealth secretary, yung PhilHealth president o chairman, kung ano man ang tawag sa pinakapinuno ng PhilHealth. Ngayon, kung may kasalanan yung PhilHealth, kaya nyo siniro, dapat ba isiro nyo? Hindi, di ba?
dapat tanggalin nyo yung tao ng PhilHealth. Pero nariyan pa rin yung tao ng PhilHealth, siniro pa ninyo, tapos nung bumanat yung mga tao, lahat ng tao pumalag eh. Pati yung mga nananahimik na mga dilawan, pumalag lahat eh. Nag-announce kayo ngayon na tataasan nyo yung benepisyo ng mga PhilHealth. Hindi ba katawa-tawa yun, no? May pera ang PhilHealth, kinuha ninyo, dinala ninyo kung saan. Hanggang ngayon, hindi nyo pa sinasabi kung saan napunta yung pera ng PhilHealth. Kinuha ninyo sa PhilHealth, tapos ngayon, inutusan nyo yung PhilHealth na taasan nila yung kanilang benepisyo. Pwede nyo naman palang wag nang kunin sa pera, pinataasan nyo na lang yung benepisyo nung marami pang pera yung PhilHealth. Tapos tuloy pa rin yung pagbibigay ninyo ng counterpart kasi bawal yan eh. Saan nyo dadalhin ngayon yung excise tax? So, pangalawang palpak na. Palpak yung si Bautista, palpak pa tong PhilHealth. Pero, hindi po sila pwedeng tanggalin. Hindi ko po alam kung bakit. Natatandaan ko si Tatay Digong. May issue yung Tulfo. Kaya galit yung mga Tulfo, magmula niyan, nagbaliktaran na kay Duterte. May issue yung kapatid nila, di ba? Anong pangalan ng kapatid? Yun sa DOT, sa DOT. Wala kagad posisyon. Sibak agad. Resign agad. Pinag-resign agad. Wanda. Bakit? Walang ano-ano kay Tatay Digong. Pag pumalpa ka, mag-resign ka na kasi gusto niya matinong gobyerno. Eto, inaamin ng lahat na palpak yung PhilHealth. Bakit ang dami-daming pera, ayaw magbigay ng benepisyo sa mga miyembro, nariyan pa rin. Anong uri ng, hindi naman po yan yung pagiging PhilHealth secretary o kung PhilHealth president o chairman, hindi po yan na nakasalalay po sa Pangulo yan kung sino po ang gusto niyang i-appoint. Di ba? O ngayon, kinuha niyo yung pera. Kaya ang hinala natin, kung walang pumalag, tuloy-tuloy lang po yung gagawin nila sa PhilHealth. Kaya po sila magtataas ngayon ng benepisyo. Pwede naman pala magtaas. Nakuha nyo yung logic? Bakit nyo kukunan ng pera? Ang solusyon pala, magtaas lang ng benepisyo. O ngayon, pinagmalaki agad. Tuwan-tuwa. Pag may mga pangakong ganyan, eto ngayon ang problema. Nangako kayo ng dagdag na benepisyo. May ospital ba yung PhilHealth? Walang ospital. Saan gagamitin yung PhilHealth? Sa mga ospital. Eto mga ospital, ano sinasabi? Bago po kayo mangako ng kung ano-ano, bayaran nyo muna utang nyo sa amin. Bakit po importante na mabayaran? Kasi hindi na sila mag-accept ng mga PhilHealth card pag hindi nakakabayad yung gobyerno. Yung PhilHealth pag hindi sila nababayaran. Kaya wala rin po silbi yan kung walang ospital natatanggap ng sinasabi niyong dagdag benepisyo. Wala rin pong silbi ang idadagdag ninyo kung wala namang naniniwalang ospital. Yun yung problema. Di ba? Problema pong malaki yan. Okay. Punta na po tayo dito sa iba pa. Sa iba pang balita. Ito malupit. Hindi nyo po ito makikita sa ibang mainstream media. Net25 lang. Alam nyo naman ng Net25. Okay na rin po yung Net25. SMNI, Net25 sa mga network sila lang. Pero hindi sila kasi nilalaki ng GMA at ABS-CBN. Ayon po dito sa balitang to, libo-libong DSWD family food packs na diskubre sa isang warehouse. Bakit po sa isang private? At ito po hindi na diskubre na nabulaga, no? Ni-raid.
Ayan, no? Niraid po, sinalakay ng CIDG at DSWD ang isang pribadong bodega kung saan natagpuan ang mga kahon-kahon na libo-libong kahon ng DSWD food packs. Ayon po sa DSWD, ito po yung mga pinamahagi nila nung nagdaang bagyo. Putya, hindi nakarating sa mga tao. Itinago. Alam niyo po kung nung katatapos ng bagyo, marami magwawala eh. Kayong mga taga Bicol, kawawa naman kayo, Camarines Sur. Sa Camarines Sur po, yan po kayo yung binaha, di ba? Hingi ng tulong yung mga ABS-CBN, GMA7 at kung sino-sino pa nanghingi ng tulong para sa inyo dahil naaawa sa inyo. Yung gobyerno natin, may mga food packs, tinatago. Nagtataka po ako, bakit po naitatago? Kanino po yung food packs na yun? Bakit kasama kayo sa sumalakay, DSWD? Ayon po sa report nito, basahin natin, ayan no, ayon sa ulat, nakalaan umano ang mga ito para sa opisina ni 3rd District Representative ng Camarines Sur, Gabi Bordado. Yun daw mga food packs na yan ay nakalaan sa opisina ni Bordado. Congressman Bordado. Teka lang, hindi ba yan yung si Bordado, isa yan sa mga isa po yan sa mga sponsor ng impeachment ni Inday Sara? Alam mo na eh, no? Kaya sila nag-i-sponsor eh. May mga pandurugas na tinatago eh. Ito po ang masakit dyan eh. Una, dapat magpaliwanag din yung DSWD. Nakalagay DSWD. Hindi naman po food packs yan ni Congressman Bordado. No? Ang tanong, bakit yung mga kahon ng DSWD, bakit nyo ibibigay para sa congressman? Para po yan sa mga taong nabaha. Wala ba kayong kakayahan na ibigay diretso? Yan yung una kong tanong eh. Ikalawa kong tanong, bakit hindi na ipamigay, congressman? Malamang kaya binigay sa iyo yan kasi kayo yung may mga nagpatulong na DSWD sa inyo. Ang tanong, bakit hindi mo pinamigay? Aanin mo yan? Ibebenta mo ba yan? May tatako. DSWD, kahon-kahon. Libo-libong kahon. Ang daming nagutom na mga taga Camarines. Sur ba to o norte? Sur. Hindi ko po alam Baka sabihin nyo, hindi kita pinagbibintangan, Congressman Bordado. Pero hindi po maglalakas loob yung DSWD na magsinungaling na para sa iyo yan. Yun yung problema, DSWD tsaka itong gobyerno na to eh. Bakit sa lahat ng proyekto nakikialam yung mga congressman? Di ba? Bakit po kinakailangan na sila mamahagi? Bakit hindi kayo makadiretso ng tao? O kaya kala mayor? Sa probinsya po, mas may tauhan si mayor kaysa kay congressman. Di po ba? Sa totoo lang, sa pagdating po sa mga probinsya, mas may tauhan si gobernador, si mayor, kaysa kay congressman. Dahil si congressman, hindi ko maintindihan talaga. Itong gobyerno talaga na to. At wala na nagagalit sa atin Si Badong na lang yata na-high blood. Sa dami po ng anomalyan nakita natin, hindi na nagagalit yung mga tao. Ganun ba? Ay may nahuli ba? May nahuli bang
tinagong mga pagkain sana ng mga ano, okay naman kung dilata pa yan at hindi pa expired. Baka may maibenta pa yan sa mga groceries and supermarket. Pero imagine niyo, no? Nananawagan. Kayong mga taga Camarines Sur, nananawagan kayo na nagugutom na yung iba sa inyo, hindi makarating sa inyo. Yung pala meron sa bodega, natapos na yung bagyo, nakauwi na kayo lahat, nakakapaghanap buhay na kayo, hindi na naipamigay. Anong gagawin dyan? Huwag nyo sabihin ngayong ipamimigay yan. Pag may nangatwiran dyan na hindi, papamigay namin yan pag tumila na yung ulan. Matagal na pong tumila yung ulan. Matagal na pong walang baha. Bakit nariyan pa rin? Tapos ang lakas ng loob, no? Yung congressman na to, magpaliwanag ka. Dahil ang lakas ng loob mo mag-sponsor ng impeachment kay BP Sara, yung pala, dalawa lang yan eh. Hindi mo alam yan o alam mo? Kung alam mo yan, tirador ka ng ng mga food packs. Nakakahiya. Kung hindi mo alam yan, ay wala kang karapatang maging congressman. Hindi mo alam nangyayari sa inyo. Sabi ng DSWD, para sa iyo yan. Tapos hindi mo alam na hindi nakarating sa iyo sa bodega ng iba na punta. Mahirap pong paniwalaan na hindi niyo yan alam, congressman. Ang akala nyo, pag nagsampa kayo na impeachment kay BP Sara, hindi na kayo sisitayin. Dahil super makapangyarihan yung amo nyo. Wala kang lusot eh. Kung alam mo yan, tirador ka. Kung hindi mo yan alam, wala kang kakwenta-kwentang congressman. Hindi mo alam nangyayari sa kapaligiran. DSWD, bakit po kayo may proyektong ganun? Ibibigay nyo sa congressman. Ngayon ko lang po yan. Sa eleksyon. Tatanggalin lang sa Tatanggalin lang yung sa kahon ng DSWD. Ibang klase talaga no? Ibang klase talaga pag mga mando. Pag pinamumunuan tayo ng mga mando, ibang uri talaga. Okay, punta na po tayo rito sa sinabi ng napakagaling na ito po, si Congressman Saldico. Hindi. Mamaya na yan. Dito muna tayo sa sigarilyo. No, ito po, may pahayag po rito, press release si Gatchalian. Ngayon lang po to, bagong-bago, January 10. Pasok na pasok po to. Ayan. Ikinababahala ni Congressman Gatchalian yung malawak na smuggling ng sigarilyo. Okay. Ngayon, ang concern niya rito, kasi mataas na po yung nakukuha natin sa sigarilyo eh. Yung pagtataas po ng presyo ng sigarilyo, dulot po yan ng mataas na tax ng sigarilyo. Pero dahil mataas yung tax ng sigarilyo, marami po sa ating mga gustong magbenta, ipasok po to ng illegal na paraan, smuggling. Sabi nga ni Gatchalian, nakabili yung mga niya nakabili yung kanyang mga tauhan ng sigarilyo at napakamura. Kasi nagpapamahal sa sigarilyo yung tax natin. Ngayon yung tax na yan, 80% ng tax na yan, mapupunta yan sa PhilHealth. Ngayon, yan ang bantayan nyo. Saan dadalhin ngayon yung 80% ng tax na yan kung yung PhilHealth ay zero budget? Nakukuha nyo? Magkakaugnayan lahat eh. Lintik na yan. Kanya-kanyang talagang rito ngayon, kanya-kanya, no? Hindi mahinto yung smuggling. Kasi walang investigasyon man lang sa smuggling. Bakit Duterte ba involved diyan? Pag hindi involved ang Duterte, bakit nila
Bakit naman nila iimbestigahan? Exclusive sila. Lahat ng investigasyon sa mga congressman, exclusive para paninira lang sa Duterte. Okay. Kaya yung sigarilyo na yan, ang problema ngayon, malaki po epekto niyan pati sa kita natin. Yung legal na kita natin. Buhat po ng umupo. So 2021 po, pinakamataas po ang ating nakuhan tax sa sigarilyo. Ayon po dyan. Bukod pa yung alam ko yung Fortune Tobacco ba yun? Tsaka yung mga Mighty Cigarette. Na bilyon-bilyon po yung nakuha natin tax pag upo pa lang ni Tatay Digong, di ba? O, tapos eto naman, mataas po hanggang 2021. Pag-upo ni Marcos, bawas na po yung tax ng sigarilyo. So ang tsorya dyan ni Gatchalian, nakakapasok na rito yung mga smuggled na sigarilyo. Kasi imposible naman na 2021 ang taas na ng tax mo ng sigarilyo tapos 2022. Ibig sabihin maraming hindi na nagyose bigla. Imposible, di ba? So ang tsoryan nila diyan, pumapasok na yung mga smuggled buhat nun umupo si BBM. Kaya kitang-kita nyo yung diferensya no? Sa tax na nakukuha natin sa sigarilyo, biglang bumaba, baliktad, di ba? Dapat pataas dahil hindi naman napigilan yung mga naninigarilyo. Naninigarilyo pa rin sila. So yun po yung kinakatwiran ni ay ang laki raw ng diferensya. Mamaya sasagutin natin yan, Crazy Brooks. Okay. So punta na po tayo rito. Ang panghuli po natin ito, no? Ulitin ko lang, alam ko na bigyan buhay na natin to eh. Sabi ni Saldico, AKAP is a clear example of how government funds should be used efficiently and without corruption. Yan daw, ganyan daw dapat. Pinakamaganda daw example, yung AKAP, pinakamaganda daw example ng paggasta ng pamahalaan dahil efficiently and without corruption. Okay, alam po ninyo, no? Sa totoo po, yung paggastos po ng pamahalaan, hindi po porket na pamigay mo. Palagay na natin, hindi ako naniniwala na walang corruption dyan. Pero ipagpalagay na natin na wala talagang corruption. Hindi porket walang corruption, okay na yung paggastos. Dapat pinag-iisipan nyo yan. Tignan nyo. Tanong ko lang sa congressman na to, para saan ba yung AKAP? Ano yung purpose ng bakit tayo namimigay ng AKAP o ng ayuda in general? Kaya tayo namimigay ng ayuda dahil marami yung naghihirap. Maraming mahihirap. Di ba? Maraming mahirap. Gusto natin silang makaagapay. Mabuhay sila, kaya tayo nagbibigay ng ayuda. Tanong, nakailan taon na si Marcos? 2 taon at kalahati. Lahat ng panahon ni Marcos namimigay siya ng ayuda. Gumaganda ba yung kabuhayan ng mamamayan o hindi? Yun eh. Ayon ang balita ngayon, 63% ang nagsasabi na sila ay mahirap. Ang nadagdag po dyan, 2.8 million families ang nagsasabi na dati silang hindi mahirap, sa panahon ni Marcos, sila ngayon ay mahirap na. Ibig sabihin, gumagastos ang pamahalaan ng ayuda, pero hindi naman ito nakakatulong para paangatin yung mga mahihirap, yung kabuhayan ng mahihirap. Dumadami lalo yung mahirap. Kasi, imbis na ibigay mo yan, na direkta makakreate ka ng trabaho, imbis na yung 500 billion a year na ayuda,
Kung nilagay mo yan sa ibang proyekto, magke-create yan ng trabaho. Pag nag-create ka ng trabaho, hindi lang yung tao na nagtatrabaho yung kikita. Pati yung tindahan na binibilan niya ng mga produkto, pati yung palengke na binibilan nila ng mga panggastos o pang araw-araw, kikita. Iikot ng iikot. Pero pag yan binigay mo lang ayuda at once a month, o hindi nga once a month, once a year lang na ayuda, ano may tutulong yan? Sayang. Dapat ang pinag-iisipan ng mga gobyerno, yung budget natin, pera natin, nakakapag-create siya ng wealth, nakakapag-create siya ng yaman. Kita nyo po, kung nilagay nyo yan sa build, kikita yung mga may-ari ng semento, kikita yung may-ari ng mga bakal, kikita yung mga manggagawa. Marami pong kikita eh. Pero dahil binigay niyong pera mismo, buti kung lahat ay naibibigay lahat. Iba pa yung inflationary. Hindi nga maramdaman na yan yung inflationary. Tapos, yung iba naman, tulungan ninyo yung mga magsasaka natin na ayaw na magtanim ng kamatis dahil noong nakaraan taon, nagtanim sila ng kamatis, tinapon lang nila sa daan dahil hindi naman mabibili ng lugi pa sila. Yun eh. Dapat yung paggagastosan ng pera, hindi lang po yung porket walang ibinulsa, pinamigay lang lahat. Okay na, hindi po. Dapat may patutunguhan din yung pagbabudget. Okay, at huli po, natutuwa po tayo dahil may pahayag na po si Pastor Kibuloy na siya po ay nakikiisa. No, nakikiisa po yung KOJC dito po sa gagawing malawakang rally ng Iglesia ni Cristo. Okay, punta na po tayo sa inyong yan lang po ang ating topic. Kaya siguro